Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang awit ng Paskon. narito po ang iyong mga lingkod na iyong pinili. Pinupot sa bunto ng karamihan upang magpuri, sumamba, dumakila sa iyong pangalan, sa espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Ama, kami nagkasala, nagkamali at nagkulang. Maging ito'y sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po, Ama, patawad. Ama, maraming salamat
sa buhay na may kagipat na kalakasan, sa gabay at patnubay, sa mga pagsubok, sa mga problema at kasakitan. Ama, iniling po namin na i-bless mo ang bawat isa na iyong gagamitin sa gawain nato. Ilugog mo sa laptop ng aming ulo na sa dulo ng aming talampakan ay yung banal na espiritu, lalo-lalo na espiritu ng karunungan, upang anuman po ang aming sasabihin na ayon po lamang sa iyong kalooban. Ama, ikaw po ang magsalita sa bawat isa sa amin, upang ikaw po ang aming may taas, hindi po ang aming mga sarili. Ama, mga kapatiran na wala pa rito sa gawain, hawiin mo ang kanilang daraanan upang makarating po sila rito ng mapayapa. Ama, inihiling din po namin ang mga kapatiran na may mga karamdaman, maging ito sa loob, sa labas ng pagamutan. Patuloy mo po silang patungan na iyong mapagpalang kamay para sa kanilang lubusan na kagalingan. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat. Ito po sa dalangin namin sa matamis na pangalan na iyong bugtong na anak na aming Panginoong Kristo, kaisa ng kabanal-banalang Espiritu Santo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon, mapakailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon, mapakailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Tayo po lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isla, patuloy ka namin pituloy. Patuloy ka namin na makalangit na awitin. Awitin natin ang pagkagising sa umaga. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya ang buong katawan ko'y puno-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko'y umaawi.
salita ng Diyos. Tatako na po tayo sa sharing time. Dito tayo pagpapalain lalo ng ating Panginoon sa pagbibigay puri, pagpupuri sa Kanya, pagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya, pagpapala, mga pagsubok, pinapahintulot ni Lord na maganap sa bawat isa sa atin. No? Dahil sa mga pagsubok na yan, dyan tayo patatagin ng ating Panginoon. Lalo na po kung may mga kasakitan at naging answered prayer tayo, din po natin lubos na madadama ang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat nilikaya. Sino ba gusto magpuri? Sister Lydia. Maraming pagpupuri yan. Isang magandang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa inyong Virgin Maria, sa kabalag-balalan ng Espiritu Santo, at sa inyong mga brother and sister. Isang palakpak na kay Lord. Pagpupuri ko. Sa wakas, sabi ko nga kagabi, hindi ako makatulog. Pinuntahan ako ni Sister Conjing. Kaya, sabi ko nga, hindi ako naka-atin sa gawain natin, pero sabi ko nga, nagdadasal naman ako. Lord, pagkati kasi sa trabaho nga, di ba, pinagkatiwala sa akin yung gusto, wala sila. Buti nga, dumating siya nung kailan yun, tapos ngayon, umalis na naman. Kaya, may gawain daw tayo sa fire kasi magbubuksan ko na lang, hindi ko kay Lord na bubuksan ko na lang ilan kasi ako yung may hawak ng susi, 6 na pwesto po yun. Tapos, darating man yung anak na namin ko na sana mag-underline ako. Kaya, nagpapasalamat ako, nakaatin ako ngayon. At alam nyo ho, magpasalamat ko dahil 11 years na yung ulo ko noong April 24. Palakpakan natin! Diba? Wala naman ako naramdaman yung time na yun, pero ang sabi nga, anak ko, magpa-babaksin ba daw ako? Sabi ko, ayaw ko kasi, di ba, operada ako sa ulo. Kaya sabi ko, pabayaan mo na na, kay Lord lang tayo kakapit. Hayaan mo yung vaccine na yun, hindi siya ang may hawak ng buhay natin, kundi si Lord lang ang may hawak ng buhay natin, di ba? Sabi ko, kung sakasakaling i-mandatory man doon sa trabaho namin, pero ayaw ko talaga, di baling mag-resign na lang ako, sabi ko sa boss. Kaya nga po sabi ko, boss, talagang hindi ako magpapabaksin dahil naniwala ako si Lord lang ang tagapagligtas natin. Di ba? April 24, 12 years na po yung ulo ko. Di ba? Ang haba ng binigay niya sa akin, karugtong ng buhay ko. Diba noon, namatay na ako. Kaya sabi ko, thank you Lord. Ito ngayon, magpabaksin ako. Nakapaya ako, wala akong vitamins, wala akong, mula nung maliit pa ako, hindi kami gumagamit ng inumin, pati sa calcium, wala. Eto, 60 na ako sa June 15, palapakan namin! Diba? Sabi ko nga, magpapabaksin ako, 60 na nga ako. Ito, buhay na buhay. Mamaya, diba? Sabi ko, bawal lang magpabaksin daw kung may kira, baka mamaya sabot yung ulo ko. Kaya sabi ko, talagang hindi matutupad. Kaya maraming salamat po, Lord, sabi ko sa darating na June 15. Pero why this yun? Kung sakaling Sunday man yun, kasi bawal, diba? Kung gusto sinong sa bahay na lang tayo. Kakain na lang pagkatapos ng gawain dito. Kasi bawal, diba? Isa-isa na lang. Kaya sabi ko, kay Sister Consing, pag sa birthday, gagawin natin ng Sunday. Oo, 15, di ba, Webes, gagawin natin Sunday. Kung doon na lang tayo magsalo-salo sa bahay natin. Hindi na lang muna ako atin, di ba? Maraming salamat po, Lord. Talagang thank you kasi, di ba, sabi ko, kaya 60 na ako nung pangako ko. Sabi ko nga, kung walang pandemic, sa court nagpapa tayo, mag-gown ako, tapos sumunod na ako 60 years old. Oo, totoo yun. Kaso, galit si Duterte, baka may makapicture sa atin, yakit makakulong pa ako. Bawal na bawal yun kasi mamaya, marami layo pa ang dahilan, di ba? Sabi ko, di balik, kakain na lang tayo sa bahay. Kaya, maraming salamat po, Lord. Yun lang po. Yes. Yan ang kapatid na maraming blessings, Lord.
nga po, no, yung ating mga kapatiran pag nawawala, katulad ng ginawa ni Sister Kunchi, hahanapin po natin tulad ng ginawa ng ating Panginoon. Nung mawala isang tupa niya, hinalap niya. Iniiwan niya yung isang napot siya at hinalap yung isang nawawala. Yan ang tunay ng mga anak ng Diyos. Pag nawawala isang nating kapatid na hindi nakadadalo, puntahan po natin, kamustahin natin para sila muling makadalo. Palapakan po natin ang Sister Carita Casido. Unang-una, isang magandang umaga sa kabalang-banal ng Espiritu Santo, sa mahal na ng Birhin, at lalong-lalo na sa inyo, at sa mga nanonood. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Palakpakan po natin kasi po na speaking vaccine, isa rin po ako sa nagdududa. Pero sabi ko nga, di ba, lingkod tayo ng Diyos, di ba sabi, makainom man tayo ng lason, duman tayo ng apoy ay hindi tayo masusunog, di ba? So, kung talagang hindi natin maiwasan vaccine, kasi yung iba, nananakot, walang ganun, kung walang vaccine. So, gagawin na lang po siguro natin yung dasal po tayo na awit ng pastor. Yung tinuturo ko sa mga anak ko, lalo na yung anak ko nagtatrabaho sa bangko, sabi niya, magkaroon na raw sila ng vaccine. No? Pero sabi ko, magdasal ka lang, awit ng pastor. Noon na ibigay sa atin yung vaccine na tama naman sa atin, yung hindi siya makakasama ng tao, di ba? Kailangan natin talagang panalangin. At isa pong pinapumuri ko talaga sa Diyos na buhay. Yun po yung aking manugang talaga, wala naman po silang pera, dahil nakasuporta nga lang ako dahil nga walang trabaho, may sakit yung natitig pa ng gamot yung anak ko. So talagang salat sila, kung mayroon na silang mga sakit, talagang langis at yun kung talagang nahirapan man, na para akong doktor akong tinatawag. Sabi ko, bakit ako? Na hindi na lang dalhin nyo sa kasi nasa malayo naman sila, pupunta pa sa akin. Sabi ko, minsan nagtatanong, bakit ako? Ba't may doktor naman? Pero sa panahon nito, di ba, mahirap din basta-basta magdadala ng doktor. So madaling sabi, yung nagpupuli si Sister Lisa, sabi niya, mayroon siyang na-encounter na sa taga-ano ba yun, na talagang nangihina, nanglalamig, pinapawisan, gano'n na gano'n yung sinabi ni Sister. So madaling sabi, ilang araw din nangyari din sa manugang ko. So tinawag nga ako ng anak ko, ininom na raw gano'n, di raw alam ko anong naramdaman, na para daw siyang inigang pilit, or nangihina, pawis na lamig-lamig. So wala akong magawa, madala ko ng langis, at ganoon din, ginawa ko tulad ng ginagawa ni Sister. Langis dito, langis doon, may pray over awit ng pastol. Talaga pala, makapangyarihan ko po ang Panginoon. Dahil po, pagkatapos noon, sabi ko, in Jesus' name, sabi ko, umiyak siya, talagang umiyak siya na hindi niya malaman ko na naintindihan niya. Pagkatapos ng pray over ni Lord, gumaling na siya, nakakatakot kinabukasan, nakapunta na naman sa akin na hihingi ng almusal. Palampakan po natin ang ating Panginoon. Yun lang po talagang nag-bite natin sa ating Panginoon ng pananalig sa Diyos. Lakasan natin ang loob. Huwag tayong matakot. Kung hindi po narinig ko kay Sir Lisa, baka dinala ko na rin sa doktor yun. Buti na lang may nauna. Mayroon lang tip, kagad alam ko na ako ng dapat gawin. Kaya maraming salamat po kanina. Tunay na makapangyarihan ang awit ng pastol, Kahit sa ating pagbabiyahe, huwag natin sabihin dyan lang sa Visoria o sa Mandala, malapit, iuusan agad natin ang awit ng pastol sa sarili natin para iiwas tayo sa mga hindi magandang mga pangyayari. Makapangyarihan ang awit ng pastol. Sino pa po gusto magpuri? Sister, katabi ni Sister Marisa. Hilma. Amen. Alapakan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga. Magandang umaga. Nagpapasalamat po ako dahil nakabalik naman po ako dito sa ating gawain. Kasi po, bali, mga isang taon na po kasi hindi umaatin. Dahil sa anak nila. Saka po ang pagpupuri ko po, napakabuti po ng Panginoon. Dahil po sa pangyayari ng kanya. Nakulang ako po yung mga bill namin, yung mga mineral ko, tsaka po yung tubig.
Ay, naku, patay tayo lang, magpuputulan lang tayo. Pero dahil sa kabutihan po ng Panginoon, hindi na po pinanigulan. Amen. Pero kikwento ko rin po yung tungkol sa vaccine. Kasi po, meron po akong hipag. Nagpa-vaccine po siya. Kayo po, naging kampante po siya eh. Yung parang tumatawag, nasa Novaliches po siya, tumatawag po siya sa amin. Sabi niya, oh, ate, mag-vaccine na kayo dyan ha. Kasi ako, kampante na ako, lumalabas ako dito. Kasi po nagmamadong, may pera po sila. Tsaka po ang mga anak niya sa amin. Tapos, siyempre naiisip na kasama ko sa bahay, ano kayo magpabasi? Sabi ko, ay wag na, sabi ko, kasi maraming balitang hindi maganda. Alam mo, may Panginoon naman, di ba? Kukunin niya tayo, di ba? Tapos sabi ko, ano po ba? Oo, may sakit yung hipag ko, diabetes, pero naman hindi naman po malala. Hindi naman po malala. Kasi po, meron naman po sila. Siyempre, ang mga seaman, may mga hospital yan. Totoo, may pera sila. Alam niyo ba kung ano nangyari? Namatay po siya. Alam niyo po, hindi pa yun eh. May namatay din po akong hipag. Kaya masyado po ang natigil ko. Nung po hipag po, may pera din po kami po. Walang pera. Yung palang may pera ang kinukuha ni Lord. Opo, kasi po, hindi sa pag-aamit, hindi naman kailangan. Hindi po lahat. Kasi po ang may pera, nakakalimutan nilang tumawag sa taas. Ako po, nangyala kayo sa pag-isip ko sa umaga, nag-grocery ako. Hindi naman ako sanang marunong mag-grocery, pero meron pa ako. Tapos, hindi ko po tinahawakan ng cellphone kung hindi na talagang emergency tawag-tawag. May sanang wala pa kayo lang. Uunahin ko ang grocery. Nakapag-grocery na ako, tsaka pa siya hawakan. Grocery ko na tawag. Ano nyo, napagalo po ako sa dalawang ito kung mayayaman, may mga pera, ito, may mga anak na sa abog na wala. Kaya po meron na ang dalawang bayaw na lupot na ito, na parang susunod na rin sila. Pero nagdasal po ako, huwag silang sunod ito, tapos kawawa na po yung mga anak na may ikon. Naka-recover na po ang dalawang bayaw. Amen. Pero meron na naman po akong best friend. Namatay din po. Opo. Yun po kasi may diabetes po yun. Pero, pag po nag-PTM siya po, hindi siya nag-PTM sa akin na gano'n. Kasi sabi niya lang, ako baka mamatay na. Sabi ko, ay, naku, wag. Sabi ko, pagdadasal kita. Sabi ko, dapat tumaba ang Lord. Alam mo tao, di ba dapat pagdasal ka? Huwag ka muna kuhin ni Lord. Dahil siyempre, ayaw mo pa kuhin ni Lord. Pero ang pinagdasal na, kuhin siya ni Lord. Sabi ko, muna sa bed. Uy, bakit gano'n ang PTM? Kasi po, hirap na po daw siya. Oo, namatay din po siya. Ang mga iba ko po, April 2, tsaka po April 8, tsaka po ang best friend ko, April 13. Hindi ko po siya, hindi ko masyado pa akong natulong na talaga. Bakit po gano'n? Kaya po tayo, kahit may pera, kahit wala, andyan po si Lord. Alam mo, magpasalamat talaga tayo. Ano bakit? Andito tayo. Hindi na pa. Kasi sinasabi nila na walang daw sila na oxygen. Bumibili pa sila ng mga tangke. Ay, naku, wala ba yung tangke na yan? Alam mo ba yung tangke? 6,000 yun. Naku, ang mahal, di po ba? Kaya eto, salamat tayo kay Lord. Malakas, humihinga. Kasi kung nawala tayo oxygen, patay tayo. Ito, kasi may yaman ako sa inyo, pero ito tayo naman ang ano ko, kalooban ko eh. Di po ba? Huwag yung pera-pera hindi mahalaga ako. Importante, kakain tayo. At saka yung bill natin, mababayaran pala natin yan. Naku, naisip ko pala, pag naputulak kami. Ang email, kinagod na nga, hindi ko lalo pa pag wala. Nantay tayo. Pero hindi po, talagang napakabuti ng Panginoon. Ako, mahirap ko ito. Nahihiya daw si sister, pero tuloy-tuloy lang ang tuloy-tuloy yan. Nahihiya pa yan, pagkita yan. Sister, hindi po lahat ng may pera, kinukuha ni Lord. Yung po may mga pera na wala sa kanila, pero yung may mga pera at marunong tumulong sa mahirap, yan. Pinagpapala lalo ni Lord dyan. So, tatapos tayo. Sino pa ba gusto magpuri kay Lord?
Sister Noemi, sa pag-ibig ng Diyos, pagkalog natin kay Sister Noemi. Magpuri ka kay Lord. Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit ang dami-daming trials sa buhay ko, nandyan pa rin siya, higit na. Tapos, nagpapasalamat ako na hindi niya ako pinababayaan sa aking trabaho. Binibigyan niya pa rin ako ng lakas, hindi niya ako pinababayaan. Nilalayo niya ako sa mga sakit. Sabi nga nila, ikaw hindi ka nagmamas na maraming COVID. Sabi ko, COVID lang takot sa akin eh, sabi ko. Pero, praise the Lord no, na kahit may nararamdaman, sabi ko, bahala na. Sabi ko, nandyan naman si God na gagaling sa akin, sabi ko. Tapos, hindi niya din pinababayaan yung anak ko sa probinsya. Marami din, may sakit siya, pero alive na alive pa rin siya. Hindi niya nararamdaman na, halimbawa, ang pagbata, may sakit, nangihina. Siya, ang kulit-kulit niya pa rin. Pero yan lang talaga pinapapasalamat ko sa Panginoon na hindi niya pinababayaan yung pamilya ko. Ngayon po, tatako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagtitipon, ng pagbabasa ng Ebanghelyo. Sa pag-ibig ng Diyos, pagkalo po natin sa ating kapatid, Brother Ramil Siton. Ayun na po tayong lahat. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinamba sa kanila. Sinabi sa kanila, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Amen. Pagkat po natin ang ating Panginoon.
Isang mapagpalang araw po, oras po sa ating Panginoon, sa ating Birheng Maria, sa kabanal-banalang Espiritu, at sa inyong mga kapatid na nandito sa live stream namin, dito sa gawain, mga ka-brother and sister namin sa SJM, sa mga taga iba't ibang cluster ng SJM, sa mga sumusuporta, nagpo-post at nag-share, at mga taong sumusubaybay lagi, sa mga taong sinasama itong gawain sa lifestyle na sa mapagpalang oras po. Ang tema po ng ating Ebanghelyo sa araw na ito ay ang banal na santatlo. Ang pagdakilan natin sa banal na santatlo, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Basahin po muna natin ang first reading sa Deuteronomy 4:32, verse 34, 39 to 40. Kung makikita niyo ito, dito kapatid, ang sinasabi dito na ang huwag kayong sasamba sa iba, bagkus sumamba kayo sa ating Panginoon sa langit. Amen? At pangalawang second reading, Roma 8:14-17, dito sinasabi na yung San Trinidad, yung tatlong banal ng ating Panginoon Diyos, isang Diyos, pero may tatlong persona, na ang Diyos Ama, Diyos Anak, na si Kristo, na tagapagpamana. Tulad din natin, na kapatid natin si Jesus. At ang Espiritu Santo na pumapatnubay sa atin. Amen? At sa ating gospel, sinasabi dito ang banal na santatlo. Humayo tayo at ipangaral ang mabuting balita. Bautismuhan natin sila sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Amen? Sa pangantong kapatid, ang sinasabi ng Ebanghelyo natin, lumabas tayo at ipangaral ang mabuting balita. Sa pandemic na ito, hindi nga tayo makalabas. Amen? Bawal lumabas daw. O kaya, iwas-iwas na makihalubilo. Pero, sa ating Ebanghelyo, sinabi dito na humayo kayo. Amen? Ang paghayo, ito yung sinasabi natin na huwag kayong matakot. Kasama natin ang ating Panginoon. Ay magbibigay ng kalakasan sa inyo. Dala-dala nyo lagi paglabas, face mask, face shield. Amen? Pero, mas maganda kung dala-dala natin lagi ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang katapatan ng Diyos na ililigtas niya tayo. Amen? Pagkus hindi natin maintindihan ang sinasabi ng Diyos, pero kailangan natin maunawaan ito, hindi literal. Pagkus maunawaan natin na kumikilos ang Diyos. Yun nga sinasabi ng iba na bakit ang Diyos nyo ay tatlo? Amen? Pagkus ang sinasabi natin, pinaglalaban natin na ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay iisa, kapatid. Di ba sinabi ng ating Panginoon, go to the world and multiply. Hindi add. 1 plus 1 plus 1 equals 3 daw. Sabi kapatid, multiply. 1 times 1 times 1 equals 1. Pagkus kahit sabihin na iba-iba tayo ng personalidad, nandun pa rin ang kadakilaan ng Diyos. O tingnan nyo yung ating mga kapatid dyan. Diba? Iba-iba tayo ng personalidad, pero nagtutugma at nagkakaisa tayo sa isang mitingin, sa isang adikain, sa isang layunin. Amen? Iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng kalakasan, kainaan, pinanggalingan, edad, pero nagkasama-sama tayo, pinagpubuklod-buklod tayo ng ating Panginoon. Amen? Pagpos sinasabi nga ng ating Panginoon na kahit sabihin mong ang kainaan natin, di ba, 11 alagad, dati 12. At sinasabi ng ating Panginoon na sa Kanya na ang buong kapangyarihan. Amen? Eh kung buong ang kapangyarihan niya, bakit, kung iisipin, bakit niya pa tayo pinagkatiwalaan? Eh sa Kanya ang kapangyarihan. Nagdududa tayo sa sarili natin, tama? Nagdududa tayo dahil nga, kapatid, hindi ko kaya. Mahina ako, may kapintasan ako. Pero, sasabi ng ating Panginoong Diyos na sa akin ang buong kapangyarihan. Ibig sabihin, kung sa Kanya ang kapangyarihan, humingi tayo, lumapit tayo, ipanalangin natin, na bigyan tayong kalakasan sa kabila ng ating
kahinaan, sa kabila ng ating problema, sa kabila ng ating kapintasan. Amen? Yun ang mabuti at yun ang dapat nating gawin. Amen? Yun ang tama at yun ang makakabuti sa atin. Amen? Ang salita ng Diyos ay nandyan. Amen? Kahit sabihin mong paikot-ikutin mo ang buhay natin, nandun pa rin naman ang salita ng Diyos na iniikot-ikot niya sa ating buhay, sa bahay man yan, sa pamilya man yan, sa trabaho man yan, kahit sa labas ka ng bahay, nandun pa rin ang salita ng Diyos. Inuhulma niya tayo. Amen? Diba? Naguhulma tayo ng clay or kaya yung mga gumagawa ng palayo. Iniikot-ikot tayo upang gumawa ng maganda sa atin. Binubuo niya ang ating buhay. Binubuo niya ng ating pagkatao. Kahit hindi naman natin mabago siguro na sa labas nating bahay, sa labas ng ating spiritual, ang gusto ng Diyos, ang nais ng Diyos, ay ang baguhin tayo, ang gamitin tayo, ang lumitaw ang liwanag na nilagay niya sa atin simula pa lang. Amen? Kaya nga nakakalungkot. Kung sino pa ang yung mga nabautismuhan sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, pwede nating lapitan. Amen? Tayo yung magiging tulay. Amen? Kapatid, nagiging tulay ba tayo sa kabutihan para sa ating kapwa? Amen? Sa ating pamilya? Dahil dapat tayo maging tulay dahil nga pinakita sa ating banal na aklat ang tulay na nanggaling sa Diyos Ama. Anong sa Diyos Ama? Diba? Dati pa, merong mga mensahero at merong doon tawag na Torah, yung banal na salita. Amen? Hindi Toro ha, iba yung Toro. Torah, yan. Kaya ang ginawa ng Diyos, sabi niya, parang kulang pa. So ang ginawa niya, mula sa langit, bumaba ang Diyos Anak upang ibuo ang itong mga kasulatan na to. Nagpakilala ang Diyos Anak, ang ating Panginoong Jesus. Amen? At bumaba siya, pinakita niya sa kaduduluan, sa kanyang mga alagad, na umakyat din siya. Amen? Umakyat ang ating Panginoon upang ang tao ay iakyat sa langit. At ang sinasabi ng ating Panginoon, ganun din tayo, kailangan natin iakyat ang ibang tao, iakyat ang ating mga spiritual sa langit. Amen? At dumating ang banal na Espiritu sa ating lahat. Amen? Kahit sabihin mong mahina o kahit natatakot, nandiyan na lang banal na Espiritu. Kahit yung sabihin mong kumikilos ka na sa personalidad mo, yung parang masyado ka ng stress, dumarating pa rin ang banal na Espiritu upang mas lalo kang matyaga, upang mas lalo kang maging malakas. Kaya nga ang ating mga simbahan, kahit anong tulog sa inila, hindi pa rin mababago at mababago ang salita ng Diyos. Dahil ang pinangangakit nila, hindi ang kanilang sarili, hindi ang kanilang alam, bagkus ang sinasabi ng Diyos. Amen? Magkasama ang tatlo, magkasama ang lahat sa iba-ibang layunin. Amen? At ganun din, kahit naman sabihin nyo, mahina ka kapatid, may layunin ng Diyos sa iyo. Magiging pagpapala ka rin sa buong mundo. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa unang ngayon, magpapailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Ibigay na po natin ang magbibigay ng mensahe sa araw na ito. Brother Tony Daples. God bless us. Tayo na po tayo lahat. Abitin natin ang Holy Trinity Song. Your Father, we praise your Son, we praise your Spirit, all three in one. We raise our hands and praise.
Diyos ng buhay, banal na Espiritu Santo, maraming salamat po Ama na pinagindapat ninyo kami na muling magkasama-sama at magpuri sa oras nito. Sa kaligtasan, kapayapaan, higit lalo, pagkakaisa ng aming mga sa buhay na iniiwan po namin sa aming mga tahanan. Lord, maraming salamat po. Pinalalakas mo laging aming kalooban. Kahit po sa panahon ng pandemya, narito ang mga anak mo, patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa kaligtasan na pinagkaloob po ninyo sa amin. Maraming salamat po, Ama. Sa pamunuan po ng Servants of the St. Mary, lalo na po ang aming Spiritual Director, Reverend Father Melvin P. Castro, manatili na palagi sa Kanya ang iyong banal na Espiritu upang matiyak ang kaligtasan sa araw-araw ng pamumuhay. Ganon din po Ama ang mga kasapi. Pangalagaan naman nila pati ang kanilang mahal sa buhay. Iligtas po niyo sa pangamakan, lalo na po sa mga kasakitan. Isinasamo din namin Ama ang mga nanonood at nakikinig sa kanilang mga tahanan online. Paspasalawan niyo ang bawat isa sa kanila. Patatagin po niyo kami upang manatili ang liwanag ng tatlong persona sa kanilang puso at kaisipan, ang magtunay na pagsunod upang makamtan namin ang tunay na kabuluhan ng pagsunod sa kalooban ng aming Ama nasa langit. Ang lahat ng ito Ama hinihingi po namin sa ngalan ng iyong anak, Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Tayo pong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon na tayo ng maupo. O nasa mapagpalang umaga sa lahat, lalo na po iyong mga nasa kanilang mga tahanan na nagsisilbi at tayo po ay nananatili sa kalooban ng ating Panginoon. Parang wala ako sa mood ngayong umaga. Inaantok ako kasi uminom ako ng Rebicon 40 kasi yung gabi-gabi na napakainit, hindi ko talaga tayo patulog ng maayos. Ako naman ang tinalaban ngayon. So, magano muna tayo, parang konting pahapyaw. Yung pong ating raffle ticket for post-anniversary celebration, ready na po, nandyan na, pwede na kayong kumuha for early distribution. Yun po, ang draw po niyan ay July 18. Bali, 1,000 booklet po yung ating pinagawa. So, ang nakakuha na kahapon ay si Sister Chili, isang booklet sa grupo po nila. Yun po ay ginawa ng ating Vice President para po tayo makalikom ng pondo. Kasi hindi naman talaga paggawain ng regular, pag-araw po ng linggo, so kinakailangan gumawa tayo ng paraan. So wag ho kayong manghinayang, bali ang first prize po dyan ay 10,000, 5,000 naman yung second, third naman po ay 3,000, at ang consolation prizes po ay 2 po na tig 500. So, ang puhunan naman po yan ay 20 pesos lamang. Kung makakuha ka man ng consolation, at least meron ka pang tumubo ka pa ng 480. Amen? So, yun po ang paalala po natin. So, tumunod na tayo sa ating usapin ngayong umaga. Tayo po ngayon ay nakapili tayo ng pangkaraniwang nangyayari sa buhay nating mga Kristiyano. Ito po ay pinamagatan, what's your word you speak? Bantayan mo ang iyong mga sinasabi, salitang lumalabas sa iyong bibig. Bakit kailangan natin magbantay?
Sa Bagong Tipan, sa aklat po ni San Mateo, chapter 12, verse 37, mayroon po ditong paalaala ang ating Panginoon. Sinasabi niya rito, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghatol, ang mga tao ay magbibigay ng ulat sa bawat walang ingat na salita na kanilang sinasalita. Sapagkat sa isang iyong mga salita ay mabibigyan ka ng katuwiran at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Ang salita ng Diyos. So pinauna po natin ito na tunghayan po natin upang po ang mga salita na ating pong bibitawan ay lagi tayong merong babala, may warning. Bakit ba kailangan mag-warning tayo ng mga salita ng Diyos? Alalahanin po natin na ang salita, there is a power. Mayroon pong kapangyarihan ang salita. Kung nagsasalita tayo ng mabuti, ang mga nakakarinig dito, lalo na may karamdaman, unti-unti silang gumagaling. Pero kung nagsasalita naman tayo ng mga salitang nakakasakit, masasama, unti-unti naman tayong pumapatay ng mga taong nakakarinig nito. Kaya sinasabi niya sa Mateo, binasa po natin, sa araw ng paghukom, pakaingatan niyong bawat salita na inyong sasabihin sapagkat hahatulan ka o pawawalang salap ayon sa mga salita na sinabi mo. Dahil dito, pag binitawan mo, wala na pong bawian. Kaya itong pinauna po natin. Kaya ang titulo po natin ay, What's your word you speak? Ayon sa Kawikaan 18:21, sinasabi niya dito, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang mga nagmamahal dito ay makakakain ng mga bunga nito, ang salita ng Diyos. So dito pa lang sa talata nito, sa Kawikaan, sa Lumang Tipan, meron agad tayong ideya na kung ang bawat salita na lumalabas sa iyong bibig, may it be bad word or good words, dalawa lang po ang patutunguhan niya. Either magpagaling ka, o nagbibigay tayo ng buhay sa ating kapwa, o pumapatay tayo sa ating kapwa. Sapagkat kung masama ang iyong binibitawang salita, masama ang kahihinatnan ng mga taong nakarinig nito. Pero kung halimbawa naman pangit ang mga salita na binitawan mo, kahit pag sinabi natin na pangit ang mga salitang naririnig sa iyo, halimbawa God's healing, sa palagay mo ang nakakarinig sa iyo, gagaling, lalo silang papangit. X-man, lalo silang papangit. Bakit may nakita na ba kayong na punong-puno ng kapangitan ng kapaligiran ang kanyang buong pagkatao na gumanda? Diba? Nagmukhang ampalaya. Dahil wala siyang alam kung hindi puro konsumi. Nasa paligid niya, pagpunta sa trabaho, paghabang nasa daan, pag-uwi sa bahay, pasaway pa rin ng anak. Talaga namang meron bang gumaganda ng ganon? Wala, pumapangit po sila. Pero, ayon sa Lucas 6:27 hanggang 49, mahaba po ito. May kukuha lang tayo ng mga phrases dito. Sinasabi niya dito, ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang bawat puno ay nakakilala sa bunga nito. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng igos o ubas. Gayon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Ang salita ng Diyos. Sapagkat kung gano'n ang ating sinasabi, kung ano ang nag-uumapaw dito, siyang lumalabas sa ating bibig. Bakit hindi natin ito baguhin? Ayon naman sa 1 Thessalonica chapter 1 at chapter 5 verse 1, sinasabi po niya doon na
Suriin ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Pinapayo po yan sa atin. Suriin natin ang lahat ng bagay. At ano man ang iyong nasuri o anong mabuti, yun ang iyong ipagpatuloy. Yun ang iyong pagyamanin, yun ang iyong gawin. Hindi yung doon ka mag-focus sa mga bagay nito na naman nagpapasama naman sa'yo, nagpapapangit sa'yo. Imbis na gumanda ka, pumangit ka patuloy. Bakit? Doon ka nakatuon eh. Pag ikaw ay punong-puno ng konsumisyon, hindi ka na makangiti, siguro naman yung mga guhit ng ating mukha, baka imbis na 15, naging 32 na yan. Tabi-tabi po, hindi po sinasadya. Nagsasabi lang po ng totoo. Kung atin po sinasabi, bakit hindi natin sabihin sa ating kapwa, bakit hindi na lang tayo mag-isip ng mabubuting bagay? Halimbawa, may taong nangutang sa'yo. Dalawang taon na hindi nakapagbabayad. Sa palagay mo, mabuting lalabas sa bibig mo? Siyempre, naghihibutok ka dito, o yun ang sasabihin sa'yo. Yan ang sasabihin mo. Pero, tandaan ninyo ito. Kapag isinumpa mo yung taong kinamumuhian mo, yung taong nagkautang sa'yo, hindi ka nakatitiyak kung kanino tatama yung sumpang sinabi mo. Pakinggan niyo mamaya. Kaya pinapayo, sinasabi ng ating aklat na kasulatan, idalangin ninyo at pagpalain ang mga taong umuusig sa inyo. Bakit kaya? Inutangan ka ng 3 taon na, wala nang 5 dumating eh. Papalain mo pa, padadalangin mo ba yun? Paano kaya tayo nito? Abay, sobra naman yata. May interest na, walang dumating eh. Pagpapalain mo ba yun? Okay. Ngayon, kung masama naman ang salitang sinasasabihin mo dahil naiinis ka doon, sasabihin naman, madulas ka sana, mahulog ka sa hagdanan. Alam niyo, sinabi ko na ganyan, ang salita ay mayroong kapangyarihan, mayroong buhay. Ang mabuting salita nagbibigay ng buhay ng tao, kalakasan ng tao. Ang masamang salita nagbibigay ng kahinaan sa tao at pumapatay tayo ng unti-unti. Bakit kaya? Bakit na lang hindi mo kaya pala sinasabi na dito na huwag kamuhian ang inyong kaaway, bagkus maibigin ninyo ang inyong kaaway, katulad ng pag-ibig ng inyong amang nasa langit. Pero ang hirap naman kaya noon, kung masyado nang masakit ang ginawa sa'yo, parang ang hirap nga bilang tao. Ngunit ipinapayo pa rin niya na sa araw ng paghuhukom, lahat naman tayo ay harap sa hukuman ng Diyos, wala tayong makakaligtas dito. Bakit hindi na lang gawin natin yung ating kaligtasan? Ngayon, halimbawa, kung yun ang utang sa'yo, isinumpa mo yan, sabi mo, pagkasakit ka. Eh kung nagkasakit ngayon, hindi lalo nakabayad yun. Imbes na siya lang pumangit, pati ikaw. Bakit? Sapagkat ayon sa Kawikaan, chapter 26, verse 2, 26 verse 2, sinasabi niya dito, ang sumpa na di nararapat ay hindi tatalab, tulad lang ito ng ibon na di dumadapo at lilipad-lipad ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So iyan pala, pag kinurse mo, sinumpa mo yung taong kinaiinisan mo, hindi ka nakakatiyak na tatalab doon yun. Pag lumabas sa bibig mo, ayon sa binasa na rin ka ng Kawikaan, chapter, yung unang binanggit ko kanina, 26. Hindi, Kawikaan 18:21, may kapangyarihan at buhay
nasa dila ng tao.